Sa ibang balita, pinaiimbestigahan na ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya kung saan nanggaling ang mga high-powered firearms at mga bala na nakumpiska ng pambansang pulisya. Ito ay matapos lumabas sa kanilang unang pagsisiyasat na dalawa sa mga nakumpiskang baril ay kanilang pag-aari. Samantala, dalawang enlisted personnel naman ang natukoy na nagbebenta ng mga armas. May report ang aming kasamang si Waywaya Macalma. Inamin ng Armed Forces of the Philippines na pag-aari nila ang dalawa sa mga baril na nakumpiska ng pulisya kamakailan mula sa umano'y supplier ng armas at bala ng Abu Sayyaf Group. Ayon kay Marine Colonel Edgar Arevalo, matapos ang kanilang ginagawang pagsusuri ay lumabas na pag-aari nila ang M16A1 na may serial number 123760 na inisyu pa noong 1982 sa Philippine Constabulary Support Command at ang isang M203 grenade launcher na inisyu noong May 1990 sa Nooy Service Support Command. Matapos na iprinisenta ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga armas, ay nabalitaan ito kaagad ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya. Kaya naman kaagad na pinaimbentaryo ang lahat ng armas na inisyu para sa AFP. Inatasan din ni General Visaya ang mga intelligence units ng Army, Air Force at Navy na ipagpatuloy ang investigasyon para malaman naman kung saan galing ang mga nakumpiskang bala. Pagtitiyak pa ng AFP na hindi sila nagpapabaya at hindi binabaliwala ang mga report na kanilang natatanggap kahit ito ay mga kasamahan pa nila. Katunayan, may dalawang enlisted personnel na silang natukoy na nagbebenta ng mga armas. Sila ay sina Staff Sergeant Santiago Caasi na assign sa Basilan at si Staff Sergeant Jeffrey Ordonio na assign naman sa Compostela Valley. Mahaharap naman sa Articles of War 85 ang mga sundalong sangkot at kailangan humarap sa court martial. Ang gusto lamang iparating ng inyong Armed Forces of the Philippines ay hindi natin hahayaan na magpatuloy ang ilang practices na ganito ng ilang unscrupulous member ng Armed Forces of the Philippines. Ipagpapatuloy natin ang malalimang investigasyon at wala tayong sisinuhin dito. Sisiguruhin natin na ang investigasyon ay magtuturo kung meron man sa Armed Forces of the Philippines ang nakakumit ng ganitong serious offense. Paliwanag naman ng Department of National Defense na ang government arsenal ang tanging ahensya ng gobyerno na maaaring makapag-supply ng armas at bala para sa militar, PNP at iba pang law enforcement agencies. Gayunman, sinabi ng government arsenal na sa ngayon ay wala silang kapabilidad na matrace ang ilan sa mga luma nilang manufacture ng mga bala at baril. Pero nang mangyari ang Maguindanao Massacre at nang madiskubre ng mga armas mula sa government arsenal sa bahay mismo ng mga ampatuan noong November 2009, ginawa na nila ng paraan ito nang sa gayon ay matrace nila ang mga armas at bala sa pagbili nila ng mga bagong laser marking at packaging machine para madali nang matrace ang lahat ng kanilang pinoproduce na bala at armas. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma.